Hi, mommies! Ayan, magkukuwento lang ako sa inyo. Wala kasi akong ginagawa. Wala si Papa, kaya dito tayo sa kanyang office. So, ayan. Share ko sa inyo yung mag-update ako sa inyo tungkol sa solar. Ayan, kung effective ba talaga yung solar, kung naka-less ba kami ng ating bills. Okay, yan. Umpisan muna natin sa ating bill. Yung solar pala namin, kinabit siya last April 20. Tapos, ang cut-off din namin is 20. So next cut-off is 21 to 20 again. So, buong month talaga ng May is naka-solar na kami. Ang ganda ng timing nung pagkakabit ng solar. Na-monitor namin kagad for the whole month. So, ayan. Ito yung bill namin ng March. Ayan, 8,694. Anong February, pinalitan niyo yung metro namin kasi luma na yung metro namin eh. Tapos, hindi sila nag-send ng bill sa amin noong February. So, wala kaming binayaran noong February kasi nga walang bill dahil hindi sila makapag-reading dahil bago yung metro. So, pagdating ng April, ayun, ito pala April, ito pala yung March, di ba? Yung 8,000. Pagdating ng April, ang dumating sa aming bill is, ayan, 22,502. Kasi sinama na nila yung February daw namin. Kinumpute lang nila as average. So, di ba ang daya? Kasi parang ang average lang naman namin is nasa 8 to 9,000. Tapos, nung sinabi nila, binigay nila sa amin, ay naging 22. So, ibig sabihin, nag-average, for 2 months to. So, parang average namin is 11,000 kasi 20,000 to, 22,000. So, parang nag-add pa ang Kaya lang kasi, kaya yan umabot sa 22,000 kasi di ba yung computation nila dito, mas malaki pa yung VAT. So, ang VAT naka-base dito. Kaya ang laki nang nadagdag, naging 22,000. Pero ang average consumption lang namin is nasa 9K lang talaga. So, ayan yung binayaran namin nung April consumption. Ayan. Pagdating ng May, yun na yung naka-solar na tayo. And happy na si Mami kasi ang ating bill ay 0. Ayan, May bill. Ayan, 0 na siya. Hindi naman to nag-zero dahil meron tayong solar. Nakagamit pa rin kami naman sa Meralco ng 185 kilowatts. Ayan o. Meron pa rin siyang 185 kilowatt na nagamit namin sa Meralco. Medyo malaki pa rin siya kasi nga ito rin yung time na, yung pinakita ko sa last na nag-shooting dito sila ate. Tapos ang daming, whole day yung shooting nila from 7 a.m. to 7 p.m. talaga. Nakabukas yung aircon sa sala, naka-aircon din doon sa isang room. Kasi doon sila nag-shoot ng mga bedroom scene. Ayan, paano ba kami nakaarating sa 0? Kung meron pa naman kaming nagamit sa Meralco. Ito kasing May, nagkaroon ng refund si Meralco. Ito, meron namang note dito. Basahin ko yung note ha. Ayan. With the recent updates to the Magna Carta for residential electricity consumers and your consistent payment of bills on or before the due date for the past 2 years, your bill deposit and interest have been automatically credited to your bill. So, yung parang nagkaroon ng bill deposit tsaka yung interest, bumalik siya. Yun yung ni-refund ni Meralco. Nagkaroon kami ang bill dapat namin is 2,653, na-cover lahat siya nung refund. Tapos, tinawag din kasi namin to kasi nagtaka kami. Tapos sabi, meron pa daw kaming natitirang parang nata 800 pesos pa. So, next billing, yun, ililes din nila yung 800. So, ayan. Kaya naging 0 ang aming Meralco bill. So, di ba ang saya? First time ko kayang magkaroon ng magkaroon ng 0 Meralco bill. Ang sarap pala sa pakiramdam pagka wala kang babayaran. Pero actually, hindi naman yan lagi. Kasi, nakaka-consume pa rin naman kami sa Meralco. Hindi naman lahat talaga ng consumption namin is from solar. Tsaka syempre, expected din natin kapag tag-ulan, wala rin namang solar na pumapasok. Meron siguro, pero hindi siya covered lahat ng utilities na gumagana sa bahay. So, ayan.
Yun, share ko na lang din sa inyo. Kasing up yung solar, makikita mo doon kung ilan yung production. Ibig sabihin, ito yung mga pumapasok na solar, ilan yung napupunta sa battery, kasi nag-charge din man yung battery para may magamit kayo pagdating ng gabi. Naputol pala tayo kasi nag-alarm yung inom ako ng gamot. Kasi nag-allergy, ayan, singit ko lang. Nag-allergy kasi ako, ayan kung mapapansin nyo, ang dami kong mga pula-pula. Ayan o, nagpa-test na ako ng allergy, nantay na lang yung result kung saan ako allergy. Ayan o, nakikita nyo ba? Ayan. So, tinitest la, may tinitake na ako ng gamot. Tapos, inaantay pa yung result kung tinitingnan kung saan ako allergy. Actually, ang daming test na dinaan. Thyroid, kasi baka sa thyroid nanggaling yung allergy. Sa autoimmune, CBC, yung mga dugo. Thank God, normal naman lahat. So, ito na lang yung inaantay namin is yung kung allergy talaga ako, kung saan ako allergy sa food ba or sa temperature ng or sa weather, yung ganon. So, yun yung inantay ko. Singit ko lang kasi nga nag-alarm para kailangan ko na uminom ng gamot na. So, back to the solar, usapang solar. So, ayun nga, ang napansin ko, ang pinakamalaking gumagamit ng electricity is yung mga heater. Like yung electric kettle, ang lakas. Rice cooker, and yung shower heater. Yung rice cooker, nakakatawa. Di ba pag rice cooker, nagkukook ka. Ang lakas niya pag nagcook. Pero pag nagwarm siya, wala na. Mahina na siya talaga. Kaya ang ginagawa namin ngayon, pag nagsaing ako ng umaga, hanggang gabi na yon. Pag nagsaing ako ng tanghali, hanggang gabi na yon. Tapos minsan, nasasangag na kinabukasan. So, para isang beses lang magsaing sa isang maghapon. Tapos, yung electric kettle, yan talaga ang pinakamalakas sa amin kasi kada, morning magkakape. Tapos, gigising si ate ng mga tanghali, on na naman niya. Pagdating ng hapon, magmamatcha na naman siya, on na naman niya. So ngayon, buti na lang, magigising na siya maaga. Isang na lang kami. Kaya kung meron kayong, anong tawag doon, yung thermos, mas maganda na isalin nyo na sa thermos kung Kasi malakas, ang lakas ng electric kettle. Ito yung mga napansin ko ha. Sa gabi kasi ang gamit namin yung aircon dito sa kwarto, 1.5 horsepower yan. Tapos may isang electric fan. Kasi nag-electric fan talaga ako para yung lamig umiikot. So hindi masyadong malakas yung compressor ng aircon. Tapos, i-explain ko sa susunod kung gusto nyo yung tungkol dyan. Isa rin yan sa nakakatipid din. Tapos, dalawang aircon sa mga bata kasi tig-isa sila ng room, naka-aircon silang dalawa. So sa gabi, tatlong aircon, isang electric fan, tapos yung ref, syempre hindi naman binubunot yung ref. Tapos yung mga ilaw yung naiiwan sa gabi, isa lang naman yon, yung lampshade lang sa sala, yun lang naman iniiwan namin bukas sa gabi. So yun yung naka-on. Pero, nasa lang siya, nasa 900 watts. So, hindi pa siya umaabot ng 1 kilowatts yung consumption niya. Hindi, yun yung parang pag nakikita ko lang na yun yung consumption niya. Pero kapag ka nag-init ka ng tubig, pag on mo pa lang, tumatalon na talaga kagad ng 3 kilowatts ang consumption. So, talagang 3 kilowatts kagad ang consumption. Tapos 30 seconds yun. So, ibig sabihin, makakakuha ka ng mga 2 kilowatts, gano'n. Siguro, hindi naman gano'n pero mataas talaga siya. Tapos, kapag naliligo, gano'n. Tumataas talaga siya ng 4 kilowatts kapag naliligo. Kasi nga, tagal na nakabukas yung heater. So, kaya ang ginagawa ko ngayon, pinapaligo ko na sila ng tanghali. Kasi dati, ang mga anak ko, naliligo yan sa gabi. Maliban na lang pag may pasok, ganyan. Pero kapag nandito lang yan sila, sa gabi na yan sila naliligo, hindi sila naliligo ng maaga pa. So, hanggat maaari, pinapaligo ko na sila ng mga tanghali na naka-solar pa, para yung usage, kinukuha pa namin sa solar, hindi pa namin kinukuha sa battery. So, yun yung mga ginagawa ko ring tipid tips para ma-maximize natin yung solar. Kasi hindi naman kasi ibig sabihin na kapag solar,
maging ano na tayo, maging baliwala lang sa atin yung usage, 'di ba? By the way, ang ano pala namin is hybrid. Meron kaming battery. Kasi 'di ba meron namang off-grid kasi. Yung off-grid naman, solar lang siya. So, yun yung parang umaga lang sila naka-solar. Pagdating ng gabi, back to Meralco. Kami naman, hybrid. Meron kaming battery. So, sa umaga, nag-charge si battery. Tapos, pagdating ng gabi, ang consumption namin from battery. Pag naubos si battery, saka pa lang siya pupunta sa Meralco para kumuha ng electricity. So kaya mababa yung ano, yung usage namin. Tapos ang ano lang nun is mas mahal si hybrid compared dun sa off-grid. Meron kayong mga questions tungkol sa ano? Wala, share ko lang sa inyo kahit wala kayong question. Wala, natutuwa kasi ako mag-share talaga sa inyo ng mga ano, ng mga ganyan. Kasi minsan ako din kasi mas kahit ano na natutuwa akong natututo. Natutunan ko lang din naman dito sa ibang mga vlogger din na nag-share ng mga experience nila. So, parang nakakakuha tayo ng idea. Thank you for watching. Thank you for all your support. Kahit paputol-putol na ang aking upload. Yan. Thank you so much for watching. God bless.